Nagtatrabaho ako bilang isang civil engineer sa isang construction company. Marami kaming nakukuhang mga government projects dahil maraming koneksyon ang boss ko sa mga government officials. Pinatawag ako ng boss ko sa opisina niya. May bisita. Sekretarya daw siya ng isang provincial governor. Ma'am Sylvia, si Engineer Manuel. Siya ang ipadadala ko sa probinsya nyo. Pakilala ng boss ko sa bisita niya. Magandang araw po, Ma'am Sylvia. Tugon ko naman. Kinabukasan, 3 kaming mga empleyado ng company na nagbiyahe papunta sa probinsya ng Milagros del Norte. Ako, si Lyndon at si Miko. Mga 6 na oras ang biyahe papunta dun pero 2 oras pa lang ako nagmamaneho ng kotse. Nangangawit na ang likod ko. Kaya nag-stop over muna kami sa isang fast food na nadaanan. Matapos ang mahabang biyahe, nakarating din kami sa Milagros del Norte. Una namin pinuntahan ang isang meeting place na restaurant. Nagkita kami ni Ma'am Sylvia at may kasama siyang 2 bodyguards. Pinakain muna kami dahil sa haba ng biyahe. Matapos nun, sumakay na sa kotse namin si Ma'am Sylvia para ituro ang daan papunta sa magiging project namin. Ang 2 naman niyang bodyguards, nakasunod lang ang kotse sa likod namin. First time ko makapunta dito sa Milagros del Norte. Una ko napansin ang mga bukid na nadadaanan namin. Kaaya-aya, maberde, pero ang mga bundok, halos kalbo na. Huminto kami nang may nadaanan kaming checkpoint. Tinanong ng mga pulis kung saan kami papunta, pero si Ma'am Sylvia na ang sumagot sa kanila. Habang nasa kotse, nakwento sa amin ni Ma'am Sylvia na kaya may checkpoint, dito sa lugar na ito na-ambush ang kanyang boss, ang bagong halal na ama ng probinsya na si Governor Jose Calabuena noong panahon ng pangangampanya. Isang dating mayor na naglakas loob lumaban sa isang pamilya na humawak sa probinsya sa loob ng 3 dekada. Matapos ang halos 1 oras na biyahe, narating din namin sa wakas ang magiging project, isang lumang gusali, ang dating kapitolyo ng probinsya. Bumaba kami ng kotse at niyaya kaming makita ang lumang kapitolyo. Ayon kay Ma'am Sylvia, 3 beses nagpalipat-lipat ang kapitolyo dito sa kanilang probinsya nung namumuno pa ang pamilya ng dating governor, ang mga Uysenko. Ang nangyayari kasi, bibilhin ng mga Uysenko ang isang malawak na lupa, ibebenta ito sa gobyerno sa tripling presyo at dito itatayo ang kapitolyo. Dadaan ito sa public bidding para legal. Pero ang totoo, may kausap na ang governor na kontraktor. Kaya ang utos ng kasalukuyang governor, ipademolish ang lumang kapitolyo. Nag-request na rin siya ng kopya ng mga plano na ginamit sa pagpapatayo ng building para magka-idea kami kung paano didiskartihan ang pag-demolish. Umikot muna kami sa paligid ng 3 palapag na gusali. Nakakapanghinayang, European-inspired ang design ng building. Tapos, parang Japanese garden naman na may fountain ang harapan. Habang naglalakad na kami papasok sa loob ng lumang gusali, napahinto ako. Pakiramdam ko, ayokong pumasok. Para bang may something sa loob. O Manuel, bakit? Tanong ni Ma'am Sylvia. Wala po ma'am. Naninibago lang po ako sa lugar. Sagot ko naman. Pagpasok namin sa loob, pinabuksan sa mga bodyguards ang mga pinto at bintana sa first floor para may liwanag na pumasok dahil wala ng kuryente sa loob ng lumang gusali. Nakita kong maalikabok at magulo ang mga natitirang gamit sa paligid. Umakyat naman kami sa 2nd floor. Ganun din, maalikabok, magulo ang mga gamit at ang daming mga papel na nakakalat. Pag-akyat namin ng 3rd floor, nanghina ako. Nahihilo ako at gusto ng katawan ko bumagsak sa sahig. Napahawak ako sa pader habang naririnig ko si Ma'am Sylvia na sinasabi sa mga kasama ko, dito sa 3rd floor ang opisina ng dating governor. Pero nagtaka ako, habang nakahawak ako sa pader, nagulat ako at parang may anino na biglang nagdaan ng mabilis sa harapan ko. Manuel, bakit? Okay ka lang? Tanong ni Ma'am Sylvia. Hindi ko po alam ma'am, bigla po akong nahilo, tugon ko naman sa kanya. At binigyan ako ng tubig ng ka-office mate ko na si Lyndon. Pagkainom ko, sabi ko sa kanila, okay na ako at mauna na silang mag-ikot-ikot, susunod na lang ako. Nang mahimasmasan at makakapaglakad na ako, may naramdaman akong hangin na umihip. Natigilan ako ulit.
Sa kaliwang gilid ko, may pintuang bukas. May naaaninag ako na parang may nagmamasid. Unti-unti kong niliko ang paningin ko. Nakita ko ang isang imahe na nakatayo. Isang lalaki na nakauniforme ng military ang nakatitig sa akin. May sugat siya sa noo na para bang tama ng bala. Niaabot niya ang kanyang mga kamay sa akin na parang may hinihingi. Nanlaki ang mga mata ko at natakot ako. Napatakbo ako at pasigaw kong tinatawag ang mga kasama ko. Nang makita ko sila, tinanong nila kung ano nangyari. Sabi ko sa kanila na may nakita ako na nakauniforme ng militar na parang may tama ng bala sa ulo. Kasama ang mga bodyguards ni Ma'am Sylvia. Pinuntahan namin ang lugar kung saan ko nakita. Dito mo ba nakita? Wala naman sabi ng ka-office mate ko na si Miko. Hindi na ako nagsalita, baka isipin pa nila na nababaliw ako. Pare, baka sobrang pagod lang yan sa pagmamaneho. Hayaan mo, ako naman ang magmamaneho ngayon, sabi ng kasama kong si Lyndon. Nagtuloy-tuloy pa kami sa pag-iikot sa 3rd floor. Kahit nanghihina ako sa hindi ko malamang dahilan, pinilit kong tumayo at maglakad. Habang papasok kami sa isang pintuan sa isang kwarto, may naaninag na naman ako sa bandang kanan ko. Tama bang nakita ko? Isang babae na maiksi ang damit, basang-basa at puro pasa ang muka at katawan ang nakatitig sa akin. Bigla siyang naglakad papasok sa isang pintuan. Tinawag ko si Ma'am Sylvia at tinanong ko kung anong opisina ang pintuan kung saan ko nakitang pumasok ang imahe ng babaeng maiksi ang damit. Yan ang office ng dating governor, sagot ni Ma'am Sylvia. Tinanong ko kung pwede bang makita ang loob. Pwede naman daw. Pagpasok namin sa loob, binuksan ng mga bodyguard ang mga bintana. Nang pumasok ang liwanag, isang malawak na opisina ang nakita namin. Lalo akong nakaramdam ng panghihina pero hindi ko ito pinapahalata. Nandun pa ang mga furnitures, paintings, bookshelves na walang mga libro, drawers na wala ng laman, office table at office chair. Inaalikabok at narurupok na ang mga ito. Ang flooring, gawa sa marble. Ang kisame, may salamin. Meron pang mga nakadisplay na sculptures ng mga tao at hayop. At ang dingding, meron isang malaking salamin na kasinlaki ng tao. Inikot ko ang mga mata ko kung makikita ko ulit ang babaeng maiksi ang damit pero wala siya. Nang matapos na kaming makita ang loob ng lumang Kapitolyo, lumabas na kami at pinag-uusapan kung ano ang susunod na gagawin. Habang nag-uusap kami, biglang may dumating na 2 malalaking sasakyan. Nakita ko si Ma'am Sylvia na nagmamadaling naglalakad papalayo papunta sa isang tabi. Dali-daling kinuha ang kanyang cellphone at may tinawagan. Lumabas sa 2 sasakyan ang mga lalaki at lumapit sa amin. Mukha silang mga goons. Maya-maya, isang matipuno at makinis na lalaki ang nagtanong, "Anong ginagawa niyo dito sa lumang Kapitolyo?" Pumunta sa harap namin si Ma'am Sylvia kasama ang kanyang 2 bodyguards at sinabing, "Utos po ni Governor na ipagiba itong lumang Kapitolyo." Ganun ba? Wika ng lalaki at nagpatuloy sa pagsasalita, "Sabihin mo sa amo mo, ako na mismo ang magpapagiba nitong lumang Kapitolyo." Nagtataka ako kung sino itong lalaki na may kasamang mga tauhan. "I'm sorry sir, pero yan po ang utos ni Governor Calabuena. Pwede kayong makipag-usap sa kanya kung gusto nyo," sabi sa kanya ni Ma'am Sylvia. "Wala akong interes na makipag-usap sa kanya. Basta sabihin mo sa kanya, huwag niyang gagalawin itong lumang Kapitolyo at ako na ang magpapagiba nito," wika nung lalaki na may mga tauhan. Maya-maya, nakita kong isa sa mga tauhan niya na may hawak ng cellphone at may binulong sa kanya. At nagsalita ulit itong lalaki ng, "Basta, sabihin mo sa amo mo, ako ang nagpatayo nitong lumang Kapitolyo kaya ako na rin mismo ang magpapagiba." Sabay sakay nila sa mga malalaking sasakyan at dali-daling umalis. "Ma'am, sino po yun?" tanong ko kay Ma'am Sylvia. "Siya, si Mandorio Uysenko, ang dating governor dito," sagot ni Ma'am Sylvia. At makalipas ang 20 minuto, dumating ang isang military truck sa kinilalagyan namin. Bumaba ang mga sundalo at nilapitan ni Ma'am Sylvia. Nagpasalamat siya sa pagdating nila pero sabi niya
nakaalis na ang dating governor. Matapos yun, nagbiyahe na kami papunta sa isang hotel kung saan kami mag-i-stay. Kasama na rin namin sa pagbiyahe ang mga sundalo for security and safety. Iniwan na kami ni Ma'am Sylvia sa hotel pero naiwan ng isang bodyguard niya para samahan kami. Sa sobrang pagod, habang natutulog ako, nakita kong sarili ko sa isang madilim na lugar. Wala akong makita na kahit ano, pero ang dami kong naririnig ng mga nagsasalita. Tinatawag nila ang pangalan ko at parang humihingi sila ng tulong. "Sino kayo? Asan kayo?" Tanong ko sa mga naririnig kong boses. Maya-maya, may humawak sa dalawang kamay ko. Bigla kong nakita ng malinaw sa harapan ko ang isang babae na maiksi ang damit, basang-basa at may mga pasa ang mukha at katawan. Ang sabi niya, "Tulungan mo ako." At maya-maya rin, may humawak sa balikat ko. Pagtalikod ko, nagulat ako at isang lalaki na nakauniforme ng militar na may sugat sa ulo at nagsabi ng, "Tulungan mo ako." At unti-unting dumadami ang mga naririnig kong mga nagsasabi ng, "Tulungan mo ako, tulungan mo ako." Habang naglalakad sila papalapit sa akin na inaabot ang mga kamay, sa takot ko, napasigaw ako. Bigla akong bumangon sa pagkakahiga ko. "Pare, ano ba nangyayari sa'yo? Nagising ako kasi nagsasalita ka mag-isa kanina ng sino kayo? Asan kayo?" Tapos, nakita ko nanginginig ka, kaya sinampal kita para magising ka. Wika ni Lindon na kasama ko sa kwarto sa hotel. "Manuel, binabangungot ka. Nagdasal ka ba bago matulog?" Tanong naman ni Miko, sabay abot sa akin ng mineral water. At sinabi ko naman sa kanila, ang dami nilang humihingi ng tulong. Nagkatinginan ang dalawa at sinabihan nila ako na magdasal muna bago ulit matulog para gabayan ako ng guardian angel. At ayun nga, nagdasal ako, nahiga ulit at nakatulog dahil nakita ko sa oras kanina, 3:00 pa lang ng madaling araw. Kinabukasan, nagbiyahe na ulit kami papunta sa lumang Kapitolyo. Pagdating sa lugar, nakita namin na may mga sundalong nang nagbabantay. Hindi na namin kasama si Ma'am Sylvia dahil meron daw siyang importanteng appointment at kontakin na lang daw siya kapag may concern. Proceed na daw kami sa pag-survey sa building. Kasama ang isang bodyguard ni Ma'am Sylvia, umikot ulit kami sa paligid ng building at nag-start na mag-picture at mag-video ang dalawang kasama ko. Ako naman, may hawak na papel at ballpen para sa pagsulat ng mga information. Then matapos nun, pumasok na ulit kami sa loob ng building. Inikot ulit namin ang paligid ng first floor. Ganun din kami pag-akyat ng second floor. Pagdating sa third floor, habang kumukuha ng videos at pictures ang dalawa kong kasama, bigla na lang daw nalobat ang kanilang mga cellphones. At ako, ayun, nahihilo at nanghihina na naman sa hindi ko malamang dahilan. Pinilit ko na lang labanan ang nararamdaman ko. Sa pag-iikot namin, napahinto na naman ako dahil meron na naman hangin na umihip at naramdaman ko na para bang may tao sa likod ko na nakatayo. At paglingon ko unti-unti, hindi nga ako nagkamali. Yung lalaking naka-uniforme ng militar, nakatitig na naman sa akin at inaabot ang mga kamay. Hindi ko na ito pinansin at naglakad agad ako papunta sa mga kasama ko. Pagdating namin sa opisina ng dating governor, mas lalo akong nanghina. Binitawan ko ang mga hawak kong ballpen at papel at napahawak sa lamesa dahil pakiramdam ko babagsak ako sa sahig. Pero pinilit ko pa rin tumayo at magsulat ng mga information para hindi mahalata ng mga kasama ko. Nang matapos na kami mag-survey sa loob ng opisina ng dating governor at maglakad na papalabas ng pintuan, nahulog ang dala kong ballpen. Pagpulot ko, nakita ko sa sahig na may mga basang-basa na bakas ng paa. Sinundan ko ito at pagdating sa direksyon ng bookshelf, nakita ko ang babae na maiksi ang damit, basang-basa at may mga pasa ang mukha at katawan. Naabot na naman niya ang mga kamay niya sa akin. Laking gulat ko nang bigla siyang naglakad ng paatras at tumagos sa loob ng bookshelf. Nahiwagahan ako, lumapit ako sa bookshelf. At laking gulat ko, kusang bumukas ng bahagya ang bookshelf na parang pinto na may lagusan. Isang secret door. Binuksan ko ito. Madilim. Gamit ang cellphone ko, binuksan ko ang flashlight. Pumasok ako sa loob. Inilawan ko ang paligid. Una kong nakita,
ang isang vault na bukas pero walang laman. Sumunod na nakita ko ang salamin sa dingding na isang two-way mirror pala dahil nakikita ko ang labas ng opisina mula sa loob. Nakakita ko ng isang queen size na kama at konting lakad pa, nakita ko na meron pa itong jacuzzi. Habang naglalakad ako ng dahan-dahan, nakakita ako ng picture sa sahig. Pinulot ko, inilawan ko. Larawan ng isang masayang pamilya na kumakain sa isang restaurant. Isang tatay, isang nanay, at isang anak na babae na sa tingin ko nasa 20s. Magandang babae at parang model sa isang magazine. Pinasok ko sa bulsa ang picture. At pagtingin ko sa harap, meron pa akong nakita. Isang pintuan. Naglakad ako papalapit. Pagbukas ko sa pintuan, nakita ko ang isang emergency stair pababa na nagsasabi sa akin na parang secret escape passage ito ng dating governor. Pero ang pagkakaalam ko, wala itong basement dahil malaki naman ang parking lot. Para saan ito? Pagbukas ko ng pintuan, nakita ko ang isang emergency stair pababa na nagsasabi sa akin na parang secret escape passage ito ng dating governor. Pero ang pagkakaalam ko, wala itong basement dahil malaki naman ang parking lot. Para saan ito? Habang pinagmamasdan ko ang hagdanan pababa, namatay bigla ang flashlight ng cellphone ko. At nakarinig ako ng boses mula sa baba ng hagdan. Marami sila. Hindi ko maintindihan ng kanilang mga sinasabi pero pakiramdam ko para silang humihingi ng tulong. Sa takot ko, nagdesisyon na akong lumabas sa pinasukan ko pero biglang sumara ang secret door. Natakot ako, nabigla. Kinakato ko at sumisigaw ako ng malakas sa secret door pero parang walang nakakarinig sa akin. At bigla akong natigilan sa ginagawa ko dahil naramdaman ko na meron na naman nakatayo sa likod ko. Paglingon ko unti-unti, nakita ko na naman ang lalaking nakauniforme ng militar at yung babaeng maiksi ang damit, basang-basa at may mga pasa ang mukha at katawan. Lumalapit sila sa akin at nagsasabing, "Tulungan mo ako." At sa likod nila, unti-unting lumalapit ang iba pang mga nag-aabot ng kanilang mga kamay at para bang mga humihingi rin ng tulong. Sa sobrang takot ko nang makaharap ko sila, nawalan ako ng malay. Napadilat na lang ang mga mata ko nang maramdaman kong sinasampal na ako ng office mate kong si Lyndon. Tinayo nila ako sa pagkakahiga ko sa sahig at tinatanong kung ano ang nangyari. Napatitig ako sa kanila at tumingin ako sa paligid. Nasa opisina na ako ng dating governor. Nasa labas na pala ako ng secret door. "Hoy, ano ba nangyayari sa'yo?" tanong ni Lyndon. Bigla kong hinanap ang bookshelf at tinuro ko sa kanila. "Dito, nandito sila," sabi ko sa kanila. Nagtataka sila kung ano ang sinasabi ko dahil bigla akong lumapit sa bookshelf at kinakapa kung paano buksan ito. Naalala ko sa mga pinapanood kong pelikula na ang mga susi ng secret door sa bookshelf ay kundi nasa mga libro, nasa loob ng cabinet o nasa ilalim ng office table. At hindi nga ako nagkamali. Sa ilalim ng office table ng dating governor, meron isang parang maliit na kambyo. Kinalabit ko ito at maya-maya may narinig kaming tumunog sa bookshelf. Ako mismo ang nagbukas ng secret door. Nagulat ang mga kasama ko. Nag-request ako sa naiwang bodyguard na humingi ng assistance sa mga sundalong nagbabantay sa labas ng lumang Kapitolyo. At maya-maya, may 4 na sundalong dumating. Bago kami pumasok, nakipag-coordinate muna ang isang sundalo sa pamamagitan ng two-way radio at naiwan ng isa sa kanila sa labas ng secret door. At gamit ang flashlight ng isang sundalo, pumasok kami sa loob. Dinala ko sila agad sa parang emergency stair or secret escape passage. Bumaba kami. Hindi ako nagkamali. May basement nga dahil lagpas na ng 3 palapag ang nakating namin. Tinignan namin ang paligid. May nakita kaming pintuan. Binuksan ng isang sundalo, isang lagusan na parang tunnel. Tinutukan ng flashlight, malayo ang natatanaw. Maaaring ito nga ang escape passage. Maglalakad na sana kami nang maya-maya, tinawag kami ng office mate kong si Miko. Sa ilalim ng hagdan, pinakita niya sa amin ang isang pintuang bakal.
May lock ito. Umalis ang isang sundalo at pagbalik, may dala na itong bolt cutter. Sinira niya ang lock ng pintuang bakal. Pagbukas namin, grabe, maalinsangan ng amoy na halos masuka ka na. Pagtapat ng flashlight, nagulat kaming lahat. Ang daming kalansay. May mga kalansay pa na may suot gaya ng damit ng militar, pulis, maiksing dress ng babae, barong Tagalog at iba pa. Pinarating ko na kay Ma'am Sylvia ang nakita namin. Pagdating ng mga alas 4 ng hapon, dumating si Ma'am Sylvia kasama na si Governor Calabuena at mga tauhan. Maging sila, nagulat sa natuklasan. Lumapit ako kay Ma'am Sylvia at pabulong kong sinabi, "Ma'am, pwede ko po ba kayo makausap?" At pumayag naman siya. Sa isang tabi kinausap ko si Ma'am Sylvia at galing sa aking bulsa, pinakita ko ang picture na napulot ko. Tinanong ko kung kilala niya ang mga nasa picture. "Hindi ko sila kilala sagot ni Ma'am Sylvia. Pero nagpatuloy siya sa pagsabi ng, "Teka, itong isang babae, namumukhaan ko ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung palaging kasama ni dating Governor Uisenko noon sa mga occasions at pinapakilala niya ito bilang asawa. Daisy Candoza yata ang name pero hindi ako sure ha." Pagbalik namin ng hotel, hinanap ko agad ang name na Daisy Candoza sa social media. Ang dami nila. Gumugol ako ng mahabang oras at talagang binigyan ko ng panahon para makita ko kung sino sa kanila ang mag-match sa picture na napulot ko. Hanggang sa isang babae na halos kamukha niya ang nakita ko. Medyo chubby ito pero ang kinis pa rin niya na parang dating artista. Sa mga pictures niya, nakita ko na nagtitinda siya ng mga damit at iba pang kasangkapan na pambabae. Nag-message ako. Nagpanggap akong bibili ng items na pangregalo kunwari sa girlfriend ko. Nag-reply naman at binigay niya ang kanyang address. Araw ng linggo, nasa Manila ako, lumakad ako mag-isa. Gamit ang kotse ko, hinanap ko ang location ni Daisy Candoza. Sana hindi masayang ang panahon ko. Pagdating ko sa area, nag-message ako at nagkita kami. Naglakad kami papasok sa isang iskinita at nakarating kami sa isang bahay na parang barong-barong. Kasama niya sa bayang isang matandang lalaki na nakahiga sa kama at isang matandang babae na naghihiwa ng gulay sa ibabaw ng mesa. Parang kamukha nga nila yung nasa picture at pinakilala sa akin ng isang binatilyo na mentally challenged. Anak daw niya ito. Pinakita niya sa akin ang mga items na binebenta niya online. Pero bago ako pumili, tinanong ko muna kung pwede ko siya makausap. Sa isang tabi, pinakita ko ang dala kong picture at tinanong ko kung kilala niya ang mga ito. Nanlaki ang mga mata niya at nagulat. Kinuha agad sa akin ang picture at tinanong kung saan ko ito nakuha. Pinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa trabaho ko at ang magiging project namin sa Milagros del Norte. Tumingin siya sa akin at biglang nagbago ang pakiramdam. Hindi ako nagkamali. Siya ang dating partner ng dating governor. Pinapakilala siya sa mga tao bilang common law wife at nag-umpisa na siyang magkwento. Nakilala ko si Governor Mandorio Uisenko sa isang 3-day car show event sa Milagros del Norte. Isa akong car show model noon. Panimula ni Daisy. First day pa lang, dumating si Gov sa car show dahil opening. Pagdating ng third day after ng event, nagpa-party si Gov. The next day, umuwi ako sa amin at dahil kumita ako ng medyo malaki, pinakain ko sa isang mamahaling restaurant ang tatay at nanay ko. A week after, sinabi ng manager namin na maghanda kami pabalik sa Milagros del Norte at magkakaroon ulit ng car show event pero sa parking lot na daw ng provincial capital gagawin. So nagbiyahe ulit kami pabalik sa Milagros del Norte. Pagdating ng huling gabi ng event, nagpa-party ulit si Gov. Maya-maya, may lumapit na lalaki sa akin at sinabing pinapatawag daw ako ni Gov. Pagpunta ko kay Gov, sabi niya, may surprise daw siya sa akin. Umakyat kami sa opisina niya, pero para mas maging surprise, kailangan daw niyang lagyan ng piring ang aking mga mata. Inalalayan niya akong lumakad. Nang sabihin alisin ko na ang piring ng mata ko, nakita ko ang isang kwarto na may kama at jacuzzi. Tinanong ko kung nasaan ako. Sabi ni Gov, wag daw akong mag-alala, saglit lang ito. Kinabahan ako. Nakiusap at nagmakaawa ako na gusto ko nang bumalik sa party. Pero nagulat ako nang maglabas siya ng picture namin ng tatay at nanay ko na kasama kong kumakain sa isang restaurant. Kapag hindi daw ako sumunod
sumunod sa kagustuhan niya, isang tawag lang daw niya at meron mangyayari sa kanila. At doon nagsimula ang relasyon namin. Binanggit ko kay Daisy na meron akong nakikitang multo ng isang lalaki na nakauniforme ng militar at may sugat sa ulo. Maraming tauhan si Gov, panimula ni Daisy. Pero meron isang tao na inuutusan niya kapag meron siyang gusto ipaligpit. Ito si Sergeant Catalomo. Nasa loob ako ng office ni Gov nang dumating si Sergeant Catalomo. Pinalabas ako ng opisina. Habang nasa labas ako, naririnig kong sinisigawan niya si Sergeant Catalomo dahil pumalpak ito sa pag-ambush sa isang mayor na makakalaban niya sa darating na eleksyon. Bigla na lang akong nakarinig ng putok ng baril sa loob ng opisina. Makalipas ang 20 minuto, nakita ko si Gov lumabas mag-isa at niyaya na akong umalis. At binanggit ko rin ang tungkol sa multo ng isang babaeng maiksi ang damit, basang-basa at may mga pasa sa ulo at katawan. Hindi daw niya kilalang sinasabi ko pero nung mabuntis na siya, nanlamig na si Gov sa kanya. Nung mga anak ako, tumaba ang katawan ko. Panimulang kwento ulit ni Daisy. Iba na ang trato ni Gov sa akin. Nanlamig na siya at hindi na niya ako kinakausap. Kapag nagte-text ako, hindi na ito sumasagot. Hanggang sa nalaman ko na meron na siyang bagong babae. One time nakachat ko ang bagong babae ni Gov. Nagpakilala ako at nag-usap na magkita kami. Sinabi ko sa kanya na mag-ingat siya dahil seloso yang si Gov. One time nalaman ni Gov na nag-night party ako sa isang bar at may naghatid sa akin pauwi. Kinabukasan, pinapunta ako ni Gov sa opisina niya. Sa loob ng kanyang secret room, akala ko magre-relax lang kami sa jacuzzi. Pero ibang nangyari. Sinaktan ako. Nagkapasa-pasa ang muka at katawan ko. Hinang-hina ako. At hindi pa nakontento, nilulubog pa ang ulo ko sa jacuzzi. Laking pasalamat ko nakaligtas at nabuhay pa ako sa ospital. Kaya yung nakita mong multo kamo ng babae, baka ganun din ang nangyari sa kanya. Sa mga binanggit ni Daisy, unti-unting lumilinaw sa akin ang dahilan ng mga nakikita ko. Pagsapit ng Lunes ng umaga, pinatawag ako at ang mga office mates kong si Lyndon at Miko sa loob ng opisina ng boss namin. Sinabi sa amin na ililipat na kami sa ibang project at doon kami maa-assign. Paglabas namin ng opisina ng boss namin, nagkatanungan kami ng mga kasamahan ko. Bakit kaya nilipat kami sa ibang project? Ano na kaya nangyari dun sa mga nakita naming kalansay sa basement ng lumang Kapitolyo? Sino-sino kaya yun? Wala kasing balita sa TV, radyo, dyaryo o social media tungkol dun. Ang balita lang na lumabas, yung dating governor ng Milagros del Norte nagbabakasyon sa Europe. Bakit kaya?